On 2 Timothy chapter 4, ang writer si Apostle Pablo. Ng 2 Timothy chapter 4. Atong ginbasa kagina, ang hinambal ni Apostle Pablo, the I am now ready to be offered. And the time of my departure is at hand. The title of this message is Well-Managed Life. Okay, well-managed life. Kabuhi nga nadumala sa ngayon. Kaya kabuhi na ito, naging salit sa Ginoo sa aton nga dumalaon na ito, or I should say, i-manage na ito sa maayo. Una get, as I laid the foundation, kailangan intindihan na itong that life is from the Creator. Our life is from the Creator. Sa verse number chapter 2 sa Genesis. Genesis chapter 2. Genesis chapter 2, verse number 7. Ano ba sa pulong sa Ginoo, Dre? And the Lord God formed man. Kanyang word of the dust of the earth, of the ground, and breathed into his nostril. Genesis 2:7. The breath of life. And man became a living soul. Life is from the Creator. Amen. Amo na kabuhay na ton. Hindi niya aton, inhatag ni sa aton sa nagtuga sa aton. Joshua chapter 24, verse number 15. So, ito sa tunga sa dapit na siya gawa. Book Joshua chapter 24, verse number 15. Are, sa pulong sa Ginoo din. And if it seemed evil unto you to serve the Lord, choose you this day. Ano ba niya? Choose you this day whom ye will serve, whether the gods which your fathers served, that were on the other side of the flood, or the gods of the Amorites, in whose the land ye dwell. Alam ni Joshua dire, but as for me and my house, we will serve the Lord. Life is from the Lord. Life is full of choices. Choose you this day. Ikaw ang nagapili para sa imo nga kabuhi. Right. O ano mo na? O paggamit mo sa Ginoo o paggamit mo sa kalibutan. Amo na ang hambal sa pulong sa Ginoo. Amo na ang hambal ni Joshua. Magpili ka mo kung sino alagado nyo. Ang mga Diyos bala, nga ginalagad sa mga kaluluhan nyo, katatayan nyo. Pero akong panimalay, maalagad kami sa Ginoo. Jeremiah chapter 6, verse number 16. Jeremiah chapter 6, verse number 16. Thus saith the Lord. Ang ginoo nagabal. Stand ye in the ways and see. Tindog ka mo sa mga dalan, aglantawa, and ask the old paths. Namangkot ka mo sa daan nga alagyan. Or nga dalan. Where is the good way? And walk therein. And ye shall find rest for your souls. 6:16 sa Jeremiah. Ang bala, ye shall find rest for your soul. Amangkot ka mo kung diin ang mayo nga dalan. At magawi ka mo, dira kung magagi sa mayo nga dalan. Kay makakita ka mo sa kapahawayan, sa inyong kagalingon, sa inyong kalak. Pero nang balila, but they said, we will not walk therein. Life is full of choices. You know what is good? You know what is right? Kung ikaw hindi magpili sa good and right, you will, ano nagtatawag nyo kan? Refuse. Kaya man ang life mo full of choices. Amen? Ikaw nagpili.
Wala mo nga importante yung Bible. Wala mo nga check daw ang pinatudlo sa Bible. Pero kung ginpili mong advice ang tao, ikaw ang nagpili. Because life is full of choices. Amen. Amo na kabuhi. And then, Galatians chapter 6. Galatians chapter 6. Harap ka mo? Amen. Napangita pa? Galatians chapter 6, sa verse number 7. Ano sa Bible dire? Be not deceived. Hindi ka magpa-limbong or magpa-hinto or magpa-talang. God is not mocked. Ang Diyos hindi lango-lango. For whatsoever a man soweth, kung ano ang ginpanggas sa tao, that he shall also reap. Amo ang aniyon sa tao. For he that soweth in his flesh shall of the flesh reap corruption. Kailan niya? Kung ikaw nagpanggas sa unod, sa mga fleshly things, sa desire of your flesh, sa worldly things, sa carnal things, you will reap corruption. But he that soweth to the Spirit shall of the Spirit reap life everlasting. Ano kita niya? Sa Galatians chapter 6, verse number 7. Aman sa Bible, kung ano imo ginaobra sa imong kabuki, amo ang imo nga anihon. O nagtanaw ka sa maayo imo nga anihon. Amen. Tama? Yes. O nagpakita ka sa hindi maayo, ang maalain nga pitpak imo nga mabaton. Right. Tama? Kung maayo imo ginabuhat, ang maayo nga pitpak imo nga mabaton. Tama? Amen? Amen. Ang sa tao, pero may lang kung ginagalan nila sa lain, mga negative, bila ginagalan. Ubra ka sa positive, ubra ka sa mga positibo nga bagay, kaya may makatalupangod ginayang ang imo ginabuhan, positibo. Ay kung ano ginaubra ta, amo man ang anihon ta. Amen? Amen. Tama? Amen? Yes. Let's manage our lives well. Gusto ko na ipabalusin nyo. Sa mga pamatankon, tamo ka mo choices. Okay? Kung nagsalain mo choices, mga choices mo, pag wala mo pamatian, ang mga gin-advise sa imo, maani, kagit sa ulihin. Pwede ka mag-ambal, subong, pwede ka karason, subong, pwede ka karason, pwede ka pagusto sa imong mga buhaton, pero maani, kagit sa ulihin. Right. Amen? Let's manage our lives well. Tumalakon taning aton nga kabuhi sa insakto, sa maayo. Kaya amanaw, kita steward lang. Kung sila sa steward, gintugyanan kita sa kabuhi. Amen. Amen? Pag ang kabuhi, for example, na tao, kabe 2000, ano di ka ba na tao? 2005, pagkato sa 2095, ang gap sa 2005 ang sa 2095, choices mo na tanan. Ikaw na ang nagpasad. Amen? Ikaw na nagpasad sa imo kabuki. Nga kalinsan ano sa natawo ka, gitla ko kasi mo nga gini ka na natubuhan kay bukot. Ang gap na, ang kuray na bala magtanaw sa batyo may kuray na da. Amo na iya nga preparasyon siya kabuhi ang gap sa tunga. Kaya nga man ang kabuhi full of choices, kung ano man ang konsekwensya na tabo siya, iya na din himo ay na nga mga konsekwensya bunga na sa iya nga choices. That's why let's manage our lives well. Ang pamangkot, how do we know that we manage our lives well? Paano na ito maman-an kung insakto gid ba na aton nga manage ang aton nga kabuhi? Ang aton pagdumala bala sa aton kabuhi, paano na ito maman-an kung insakto? Pag mayroon tatlong ka description of well-managed life, there is a ginakambal ni Apostle Paul. You know what? Si Apostle Paul, di kumatayon na rin. Magabakot di kumatayon, hindi ka may sakit sa kung didalhin na siya mapatay. Kung tanawon na ito, na 2 Timothy chapter 4, let's go back there. Hindi na tayo magpalayo sa iba ng mga verses kung magbalik tayo sa 2 Timothy. Ang mga verses na di mga malapit, na lang ang mga books nga i-share ko sa inyo, dugay-dugay. So sa 2 Timothy chapter 4, ang basang Bible dire, for I am now ready to be offered. Kita nyo?
Do you see the verse? 2 Timothy chapter 4, verse number 6. For I am now ready to be offered, and the time of my departure is at hand. How to know that I manage my life well? Well-managed life. Ang well-managed life, unagad, amo ni description, it is a ready life. For I am now ready to be offered. Amo na pali Apostle Paul kay Timothy. Paul was prepared to his death. Nambali, I am now ready to be offered. Hindi niya nga i-offer niya ko galingon sa sa mga tao, kundi offer niya ang ko galingon sa Ginoo paagi sa iyang kamatayon. Mga galing nga offering para sa Ginoo, kung siya na acceptable. Ang pamangkot, kung mapatay ka sa buong acceptable, ay ang kabuhay mo sa Ginoo. Ready kayan. Amo na pamangkot, kung mapatay ka tabi sa buong adlaw, karon or buwas, ang pamangkot, makambang ka palaging offer tangaton nga kagalingon sa Ginoo. Mabaton nga yan. O kung nakabuhay, laging uyangan, takang hindi ka baton-baton sa Ginoo. Kasi pwede na gina-offer mo sa kaugaling, sa iyong kaugalingon, ang iyong kabuhay ka sa kalibutan, nagkakabuhay ka sa iyong kaugalingon o para sa kalibutan. Damo nga beses, ginahambal niya Apostle Paul, nga gin-offer niya kaugalingon sa pagpangalagad. Ay sa Philippians, ginahambal niya, nagapangalagad ko sa Ginoo, gin-offer ko ako nga kaugalingon sa pagpangalagad. At ang resulta, sinay, malipay ako bangod nagapangalagad ako. Amen. Amen. Nagambal niya Apostle Paul sa iya kamatayon, ang niya kaya nagpangalagad sa Ginoo mo. Okay? For I am now ready to be offered. He was prepared who is dead. Ang life preparation sa kamatayon, ang ginang life. Kung pamangkot, kung mapatay ka sa mga adlaw, nakasigurado ka ba lang sa Ginoo kaging makadto? Amen. Nakasigurado ka ba lang na baton mo si Kristo nga personal mga manluluwas? Amen. Nakasigurado ka ba lang acceptable ka sa ginarian ng Diyos? Ang unang pamangkot, ang basa Bible, except a man be born again, he cannot see the cannot see the kingdom of God. Hindi makita ang ginaharian sa Diyos kung hindi sa manwas, matawo, liwat sa panimalay sa Ginoo. Ang tanan nga tao sa kalibutan, hindi na tao sa panimalay sa Ginoo. Ang tao sa panimalay sa Ginoo mo na ang San John 1:12. But as many as receive Him, to them give Him power to become the sons of God, even to them that believe on His name. Kung nagbaton ka sa Ginoo, ang abasang Bible, ara ka sa panimalay sa Ginoo. Amen. That's why may ara ka preparation para si Apostle Paul. Ang bali Apostle Paul sa 1 Corinthians chapter 15, tanawan ta. 1 Corinthians chapter 15. Ang bali Apostle Paul, amo ni 1 Corinthians chapter 15. Moreover, brethren, verse number 1. I declare unto you the gospel which I preach unto you, which ye also have received. Na inyo na baton. And wherein ye stand, kag ginapanindugan nyo, by which also ye are saved. Kag naluwas ka mo, pagi sa gospel. And that if you keep in memory what I preach unto you, inyo natandaan ang ginagwali ko sa inyo, unless you believe in vain. For I delivered unto you first of all that which I also received. Ginahatag ko sa inyo, anabaton ko, mali Apostol Pablo, anabaton ko nga kaluwasan, ginapasa ko sa inyo. Ano iyang anabaton ko nga mensahe, ginapasa ko sa inyo. Ano na ang ginambali Apostol Paul? How that Christ died for our sins according to the scriptures. Si Kristo napatay para sa akon sa imo. For God so loved the world that He gave His only begotten Son. Christ died for the ungodly. Napatay siya para sa atong mga sala. Ay ang bayad sa sala, kamatayon. That's right. Ano tabo kung tapos siya napatay? And that He was buried, and that He rose again the third day, according to the scriptures. Nabaton niya ang mensahe sa kaluwasan. That's why no wonder si Apostle Paul sa 2 Timothy chapter 4, verse number 6, nakaambas ang word, I am now ready to be offered. Paul was prepared to his death. Anong balit yun sa anong praise din na ginambal niya? I am now ready to be offered. And then at that time, the time of my departure is, anong word? Sa 2 Timothy chapter 4. At hand. Not only that Paul was prepared to his death, but Paul was positive about his destination. Amen.
He was positive. Kasi ng positibo sa ama niya, and my departure is at hand. Mabaka nga departure, ganun niya paghalin. Ang bot sila yung paghalin niya sining kalibutan. Kaya nga matalin na siya mapatay mo. Nag-aambal sa kay Timothy, nga ginatudluan, nga ginabagpur sa diyan niya, Timothy, dali na lang mo mapatay. My departure is at hand. Ang akong kamatayon, madali na lang. Naging gamit niya ang word na departure because he was positive about his destination. My verse sa magiging gamit rin sa Philippians to make this verse clear. Philippians chapter 1. Para mo magambang na departure gani, kung magadto ka sa ano, kung magsakay ka sa ano, sa aeroplano, may departure na, di ba? Ano pag isa na arrival yung panahon, no? May departure, balaan mo na kung diin ka magadto. Kung magsakay ka sa aeroplano, hindi ka kuha ticket, nga wala ka kabalo. Okay, mamang kupon ka na. Kahit ka ng mga ano na ba, may mga ginapili kung may mga presyo, gani. O, talawang ta, Philippians chapter 1, verse number 23. Philippians chapter 1, verse number 23. Are, let's look at this. For I am in a strait between two. May buwasa nga ginapilian. Having a desire to, anong word? Depart. Ano ang dason matabo siya? To be with Christ. Which is far better. Kapanungdom siya po, Sir Paul, na may ginapilian sa mas maayos siguro nga, kapag ako, kon, magpapilin ako. Lagi ng bal na din, may desire sa nga, kapag na siya, kag-arason, nga makita na kung dito son, naging pangambal niya, to be with Christ. Kung magtaliwan ka sa kalibutan, positive ka pala sa imong destinasyon, ang balya, my departure is at hand. Ang balya yun, to depart, I desire to depart and to be with Christ. Paul was positive about his destination. While nasa nagambala nga ma-depart sa mga patay sa kabundiin na sa magadto, ang bot silingon niya na mapatay sa para makaupod din na si Ginoong Iso Kristo. Which is far better. You see, it is a ready life. Very ready si Apostol Paul sa iya nga kabuhi. Kita nga mga Kristuhanon, wala na kabalo, kundi itadangat aton nga kabuhi. Sometimes we do serious things sa atong Christian life. Sometimes kinapagayaan naman ato ng Christian life. Kita mo kabuhi sa mga Kristuhanon, subong kapag kasubong nga time sa aton, damo sa ano, sa kalingawan, damo sa abinaton, mag-upod ka sa mga friends sa amugin ng kalipay. Damo na kunokdan ng mga friends. Tandaan naton, mag-upod ka sa mga friends na may kalipay, di ba na? Di ba salupot ko? Kung may kalipay, di ba na? Pero, hindi na makatag sa satisfaction. May something, hindi na pangita. Nakakalipay. Maka-enjoy ka mo ka moment. Iba nag-bisyo sila para maka-enjoy sila. Pero may kulang na dyan. May ara sa Ginoo nga wala sa ilang. Amen. Amen? Amen. Ang ni Jesus Christ sa babae sa ubon, mainom kasi ng tubig, hindi ka na mauhaw. Liwat ko makainom kasi ng tubig. Nagambal ang Ginoo sa iya nga o kalingon. Nga kung ang Ginoong ara sa imo, mangin satisfied ang amoy mo. Yung nag-feel nga ikaw empty. Amen. Amo na galing mas nagtigato ka, kung luwas ka, kung ara ka sa Ginoo, may kalipay ka. Amen. Mas nagtigato ka. Amen. Sa Philippians chapter 1, verse number 21, for to me, to live is Christ, and to die is gain. Amo nang ready life. Ang kabuhi, kaya paragin niya kay Ginoong Iso Kristo. Ang Domingo na si paragin niya para sa Diyos. Amen. Ang ibang nga adlaw na si para sa pangalagan sa Ginoo. Amen. Kanya man ang kabuhi, for to me to live is Christ. At yun, hindi mo mambalang for to me to live is Christ. Kung hindi ka nagkabuhi para sa Ginoo. At hindi mo maging mambal and to die is gain. Ang kamatayon, kadalagan para kay Apostol Paul. Kita nyo na yan? Para kay Apostol Paul, kadalagan ang kamatayon. Hindi naman nagkabuhi sa para kay Kristo mo. Damo sa mga Christian na even sa mga Baptist churches, nga sang malam sila, naginulsol sila, nga sang kamatanon na sila, why sila nagpangalagat sa Ginoo, naglamulagaw sila ya. Hindi na nila mabalik ang sang una.
You see? Nga amanaw, kung insakto ang pagdumala mo sa kabuhi mo, kinanglan, ginaano mo na kinanglan ready ni nga kabuhi. It is a ready life. Second, not only that it is a ready life, paano ko mapalaan kung ginamanage ko sa insakto, kung kabuhi. Una-una, ang well-managed life, it is a ready life. Secondly, makita natin yapon diri sa 2 Timothy chapter 4, verse number 7. I have fought a good fight. See the word? I have fought a good fight. I have finished my course. I have kept the faith. It is a resolved life. What is resolve? Determined. Ang isa kang word sa resolve. Determinado ka. Kasi for example, kung simpigado ka, kung determinado ka mag-eskwela, makatapos ngayon sa ulihin. Yes. Amen? Pero pigado na gani, why pa nang ng desire sa kabuhi, hindi pa determinado kung ano lang may ara, why get? Amo ginamatabo sa mga damo nga mga matagpuan sa buong. Kita niya? Amen? Amo man na sa pagpangalagad sa Ginoo. Paul was a fighter. Kita niyo verse number 7. I have fought a good fight. Ang pag-away sa tao, yung bad fight na ari maayo nga pakipag-away. Bot sila yun, kinapakigbato niya Apostle Paul lang yung pagtuo. Amen? May mo may magpugong sa imo, magpamati sa pulong sa Diyos. Kaya hambalon kanila nga may reliyon. Kaya, pero kinahanglan mo ipakigbato, kaya man ina nga makipagbato, good fight. Amen. Paul was a fighter sa verse number or chapter 6 ang 1 Timothy chapter 6 sa una niya kasulat 1 Timothy chapter 6 verse number 12. Fight the good fight of faith. Amen. Makipagbato ka sa maayong pakikaway sa pagtuo. Lay hold on eternal life. Panguyapte ang kabuhi nga walay sa katapusan. Whereunto thou art also called, and thou hast professed a good profession before many witnesses. Kita yung word? Kung ikaw nagpakigbato nga Bible believer ka, kinanglan makita sa imo ang ginatawag na pagiging resolve, determinado, because Paul was a fighter. Kaya makita sa tao nga ay hindi ka na nila napapunggan kay nga amanaw, ikaw man mismo nagipagbato sa imo nga pagtuo. Una na ng pugong, una na ng isa-isa, una na ng sunog-sunlog. Pero kung ikaw determinado, resolve ang kabuhi mo na manage mo na saan insakto. Paul was a fighter. Amen? Amo niya basang point sa pulong sino? Fight the good fight of faith. Amen? Amen. Nga nagpamati ka sa pulong sa Ginoo, dapat kabalo ka na. Ay amanaw, nga dapat na kabalo ka na. Kaya may nag-question sa imo someday. That's right. Nagasimba ka na. Amo rin insakto nga reliyon. Amo nang balbla sa pulong sa Diyos. Kung insakto na reliyon, dapat kinambal sa pulong sa Diyos. Amen. Kaya insakto, kung wala kinambal sa pulong sa Diyos, hindi na insakto. That's right. Amen? Amen. Dapat diri makita, hindi ang pamatukan. Kaya ini nga faith, hindi lang niya faith. Kapag tuo nga, nagambakang nga, kapati ka man, hindi nga faith, may specific, dead nga ginangambal sa inyo ko galingon, na gano'n ko nagasimba ako, kay kabalo ako nga nalipay ang Ginoo. Amen. Amen? Yes. He was a fighter. And then, makita na ko siya, Apostle Paul, ang bala dyan, I have fought a good fight of faith, and I have finished my course. Mabaka nga course ka ng iyang talaga nun, ang iyang race, ang iyang kapugi. Okay, natapos sa insakto, na-manage siya sa insakto. Paul was a finisher, not only a fighter, but a finisher. Ikaw, Kristuhan nun, ang pamangkot, astasan o pamagalagad sa Ginoo. Matapos, ayan ang kabuhi mo nga nagapangalagad sa Ginoo, kung matapos nga nagatulog ka na sa balay nyo. Matapos, ayan ang ato ng Christian life, nga Ginoo nalipay sa aton kabuhi. That's right. Nga ang kabuhi, pala nga ginhatag niya sa aton, na manage sa ganyang insakto. Amen? Kung higaan niya kasantingong para magkanta sa Ginoo, hatagan niyo mga nga best para sa Ginoo. Amen? We need more servant sa magpangalagad sa Ginoo. Gusto sa Ginoo, damo pag mag-share sa Word of God.
Gusto sa Ginoo damo pagin magtudlo sa mga kabataan. Gusto sa Ginoo damo pagin mag-share sa gospel. Ang pamangkot, ikaw Kristohanon, natapos mo na yan bala? O kung wala ka pakasugod, kapag share sa gospel, uya ka man yapon. Amen? Paul was a finisher. Ang niya, I have finished my course. Kung sa eskwelahan mo, kung may mga kabudlayan, makatapos yan sa pag-eskwela. Kung hindi ka finisher, quitter ka eh. Nag-quit ka, kaya manaw, hindi sa problema ko lang, naguntat ka na mo. Sa Christian life, is sa problema, naguntat sila. Hindi sila good finisher. Amen? Sa una ko pang tutong, nagakanta sa sa simbahan, nagahimo sa bulakon sa Ginoo, nalipay sa bulakon sa Ginoo. So kung hindi mo na makita, hindi good finisher. Right. Amo na gusto sa Ginoo, kung tanawon niya ang verse, nagakambal din niya sa kabuhi ni Apostol Pablo, nga nano yan na dumala isang itsakto. Amen? Kasi ni nga time sa ginakambal niya, wala na ni madason nga Pablo, amo man ako, amo man ikaw. Wala na dyan sa dason nga no? Nga henerasyon, ikaw na gitna. Why naman Christmas sa dason nga henerasyon, hindi ka na magbalik. Hindi ka na ma-reincarnate. Ang masa Mumbai, kung sa lawayon ka ma-reincarnate, katanga ka dason nga no? Nga life, next life, tanga ka, ikaw ang day ka kayo yung kainin, pilagaw ka. Why na muna, hindi na magbalik ang tao. Mga patay sa mga may Kristo, sa Ginoo na sama. So, Amen. amo na yung itudlo sa Bible, amo na namin, yung ganit, nga Bible, kaya kung religion, ang tanga, ang tao nagkutratanga. Hindi ka magbuwat ang tanga, hindi sa mga pakansa sinilas, magbuhay sa luwat, tao naman sa luwat. Pero hindi mo na, okay? Dapat Bible, get. Pero ang pamangkot, sa pagkabuhi, bilang mga Kristohanon, hasta sa puta, mangkot. Mangin magkukumpantayhan sa Ginoo, damo sa tutong sa Ginoo sa mga tanon, basta nakamapangana sa nakapangasawa, hindi natutong. Right. Ang That's right. na busy na sa pangbaba, ang busy na sa panimalay. See that? Damo sa nga mo sina. Amo nga mga pamatanon, kamo ay damo pa mo kay gayunan. Hindi ka mo magdali. Amen. Amen. Ang gwapo sa picture na, okay? Sa mga pili, nakikita ang gwapo, tupad mo na permit. Pero kung maswertihan ka sa nagkadali ka, tapos yun, no? Amen? Amo nang life. Amo nang gusto niya Apostol Paul ipakita sa aton. Nga siya, nagumatayon na nagambal sa I have finished my course. And then ano ba niya? I have kept the faith. Ano na yung sa lingon? I have kept the faith. Paul was faithful. I have kept the faith. Nanging matutong sa magambak din ng faith kanang iyang mga na-learn ang biblical standards niya sa iyang pagkabuhi. Ang pagpanimbakon niya every time na may church service, napipigan niya din. Wala din siya nag-untak. Nanging matutong din sa damo sa mga kabudlayan, ginsakit siya, ginabuhi sa bato, yung kastigo sa nagpadayon sa Amen. Amen. Isa ka tayo, magsumwiling ka, bawan ka lang, at walan ka lang, hindi ka na. Hindi na kami mabalik. Kita tayo amutan na, hindi ka faithful. Sometimes, amen. Amen. Pero si Paul, I have kept the faith. Nagsungkutan, naila ka mo, hindi ka na. You see? Right. Kamate, mga pamatanon. Kalabanan sa mga young people, sa mga wala na sa simbahan, kaya manaw nakuya sila, kaya hindi kumbra sila, kaya hindi tama sa mata sa Diyos. That's right. Amen? Ay kung hindi tama sa mata sa tao, na makadto ka managapon, ay may kung sa Diyos, may conviction ka mo, tapos sila ako naman, tama. Ikaw naman din ni mga ako naman ikaw ni Gugo ni pastor, wala ka pang ego ang pastor ang pulong sa Diyos na imay sa ang aton nga kabuhi para kita mangin faithful. Moreover, it is required and stewards that a man be found faithful. That's why si Apostle Paul faithful. Tamo ko sa unang simbahan nga faithful. So kung hindi na faithful, why na ganyan nag-pray magkaon? Why na ganyan nag-pray maglakat? Amen? Paul was faithful. Ang pamangkot, hasta saan ko tamangin matutog. And take note, maski hindi tatutuman, Diyos yung tutog na sa atin. Amen. That's right. Malabangan ni tutog sa atin, nariwaya pa kaging patay. Right. Tamo sa mga Kristoano, hindi ko pungkot sa una mo, yung nagkakalipay, kayo nilimen pa. So kung ako to sila, mga panimalayo, nagkaka-toilet gym, kung ano, nagkatanaw Facebook, kung anong-ano, kung ano, TV, kung ano, basket, nagkatanaw NBA.
Pero wala ko sila gipakay sa Ginoo, nagapamakuot na nga faithful la Ginoo. At kaanay sa ano sa Diyos na kon nga ginatukuhan nagaulat na siya. Nga ang tao magpanumbalik sa iya. Hinangatay na ginatag niya sa Ginoo. Tayo na para makabalik ka sa Ginoo. Kung hindi ka nanging matutom sa una, kinanglan manging matutom ka sa buong. Amen? Paul was faithful. I have kept the faith. May ginambal ang isa ka sikat na tao. Kamate. I believe success is achieved by ordinary people with extraordinary determination. Ang success makuha sa ordinaryo nga tao with extraordinary determination. Kung ang determinasyon mo hindi ka mapunggan nga maghimo sa ano, malambot, di mo nga handog, malambot mo na, maski ordinaryo ka lang nga tao. Pero kung mabatya ka nga daw kulang pa yung mga pamasay, puntat ka na diyon, why hindi malambot, sino nga nang kabuhi. Amo na nga balsang sikat nga si Siglar. Sikat niya sa, may libro niya. I believe success is achieved by ordinary people with extraordinary determination. Not just it is a resolved life, paano kung mabalaan kung ako ka well-managed life, it is a rewarded life. Amen. Sa buki nga, padyaan. Yes. Mamanig padyaan nga worthy of reward. Sa verse number 8, look at this. Henceforth there is laid up for me a crown of righteousness. Amo niya pala po sa puno patay sa pero henceforth there is laid up for me. Minaaman na sa akon nga crown of righteousness. Ang crown of righteousness nagakambali sa reward sa Ginoo. Ang balita ano, which the Lord, the righteous judge, shall give me at that day, and not to me only, but unto all them also that love His appearing. Kita nyo? It is a rewarded life. Paul was confident of a celestial reward. When I say celestial reward, heavenly reward. Right. Ang Ginoo na padya sa mga matutom. Amen. Celestial reward. Ang reward is kailang temporal reward. Madula, matutokon. Pagsuksok mo, paglipas ang duwa ka tuig, hindi mo na masyado ma-appreciate. That's right. Pero ang reward sa Ginoo ya ibagid. Kung wala ka gina-recognize diri sa duta, be sure nga gina-recognize ka sa Ginoo naton. Amen. May mga tayo nga nabudlayan ka sa paghimo sa muluaton sa Ginoo, nakapoy ka, mag-visitation. Pero ang Ginoo maga-reward sa imo sa heavenly reward. Ano man nga reward? May mga kamatanon nga grabe gina-effort sa eskwelahan, ginaobragi nila ang tanan-tanan para malipay ang ilang maestra para sa temporal na reward. How much more sa Ginoo naton? Amen. Yes. Si Apostle Paul confident na henceforth there is laid up for him, ara ko ya, a crown of righteousness. It is a celestial reward. Ang padya naton tigdaw sa dinarian sa Ginoo. Amen. Amen. Ang ginatag sa sa Ginoo extra blessing na ang mga material nga bagay. Pero ang padya na kung dito sa ginarian sa Ginoo. Ang pamangkot, confident bala kita may padya sa Ginoo, kita na ka palo. Kung ang aton kabuhi na manage sa maayo, kaya ang na-manage niya kabuhi, it is a rewarded life. That's right. And then nakita natin sa verse number 8 sa Jacob, which the Lord, the righteous judge, shall give me at that day. Paul was certain of not only confident of a celestial reward, but Paul was certain, sigurado siya, of Christ's recognition. That's Kita right. nyo? The Lord will give me that day. Sino matag sa reward? Ang Ginoong Kristo, Christ recognition. Ang certificate recognition sa eskwelahan. How much more ang recognition sa Diyos? Importante ang ginatawag Christ recognition. Hindi ka man i-recognize mo inaobra para sa Ginoo, ay importante na recognize ka ni Jesus Christ. That's right. Why man sa tao nga magambalsi mo nga maayo mo nga ginaobra, ang importante ang Ginoo magambalsi mo dili daw good and faithful servant. Amen. Amo ang pinaka-importante.
Paul was certain, sigurado saya nga i-recognize sa ang Ginoo. It was a glorious reward. Magabawin nga glorious reward gani, hindi ni matupungan sa mga material nga bagay diri sa kalibutan. Pinahandong nga reward. Ano nga reward na pinakataas imo nga na achieve? Mas taas ini nga reward. Amen. It is a glorious recognition. Amo ni nga recognition ang nami. Sa eskulakan, yan tanaw ka lang kung magano ka magsaka with honors. With high honors. Ano kita tanaw si mo? Mga classmate mo. Isang mga classmate mo tanaw si mo. With honors ha. Tama. Sa eskulakan, with honors na siguro na may nasilang. Muna ka na yung matian. Pero lain niya sa Ginoo. Matanaw si mo mga faithful. Makita ka ni Moses. Makita ka ni David. Makita ka ni angel. Amen. You see that? It is a glorious recognition. Dali na na recognition sa 28, no? 28. Recognition. Ang iban sa mga estudyante, nga mas nag-eskwela sila sa insakto, wala gina-rewardan, tama? Hindi ka magkasubo. Ay kung magpangalagad ka sa Ginoo na ton, rewardan ka sa Ginoo na ton. Amen. Henceforth there is laid up for me a crown of righteousness which the Lord, the righteous judge, shall give me at that day. Ihatag sa inang adlaw. It is a glorious recognition. And then it is a righteous recognition. The righteous judge. Wala bias. Eskulakan, may bias. Tama? Kung close ni ma'am, kung close ni sir, with honors. Sa Ginoo, kita yung ipusuon ta, kita yung pangunahon ta, kita yung ginaubra ta. Amen. And how much more nga makita na to ng mga young people na kung someday nga gina-reward sa Ginoo. Amen. Tungod sila katutong, mas ginakuntat ng mga boys o ng mga girls na kapadayon, makita na to nga rewarded sila. Amen. Kapag sa pastor, tayo maano ka, mamalakpak. Tayo mga absente, palakpak. Yeah, palakpak yung reward sila. Kuya, wala. Kaya reward niya star. Star sila games. Ano niya na reward. Ano nang reward? Hindi na padayaw. It is a righteous recognition. Ang Ginoo nag-recognize kay righteously wala sa bias. Amo na gani maskin magdamay ta, magdamo ta, hindi man iba magupod sa pag-share sa gospel, mag-Bible study, padayon ta. Kaya amin ang righteous ang Ginoo. Kung hindi man nila kita ma-appreciate, ang Ginoo naka-appreciate sa atong mga ginaobra. For God is not to forget the labor of your love. Kita niyo lang Ginoo na to. Colossians chapter 3. Nung tapos na. Colossians chapter 3. Verse number 23. Colossians 3:23. Like verses sa midro ko na isa. Nasugo, wala reklamo. Colossians chapter 3, verse number 23 and 24. And whatsoever you do, ano man imo ginabuhat, do it heartily. Amen. Kung ano imo ginabuhat, himuon mo sa imo nga tagipusoon. Kung nagasimba ka din himuon sa imo tagipusoon, hindi nga napilitan ka, nakuya ka sa amon, kag-invite ka namon, himuon sa imo tagipusoon. Amen. Ask mo ka Lord sa Ginoo, para sa Ginoo, hindi para kay pastor, hindi para kay ma'am, hindi kay ginkalipay ka nila, ginabuligan ka nila, hindi ko na. And not unto men, hindi para sa tao. Amali yun, knowing that of the Lord, he shall receive reward. Ay ikaw kabalo nga sa Ginoo makabaton ka sa padya of the inheritance ng panalugdion. For ye serve the Lord Christ. Amen. Buhay ka na sa imong pagpangalagat. Buhay ka na gana sa imong pagpangalagat. Habang sa Bible, magpadayon. Agong ano ang ginaobra naton padayon. Imuon naton sa aton nga tagipusoon. Hindi kinapilitan kita. Kaya man, it is para sa sa Ginoo, hindi para sa tao. Amen? Agong kita, Kristohanon, dapat well-manage ang aton nga kabuhi. I will give you this last quotation. In quote ni si Kistad, isa ka great preacher. Ama niya, only one life will soon be passed.
Only what's done for Christ will last. May isa lang ang kabuhi, ang ining kabuhi, malipas ni. Ang mga buhaton na naging buhat para kay Kristo, amula na ang magpabilin. Amen. Amula na ang magpabilin. Kung nagapangalagad ka sa Ginoo, amula na ang ma-recognize. Amen? Amula na ang magpabilin. I hope you are blessed with this message. Will manage life. Magabang kita. Barang nga Diyos na ito nga may sa ngalan ni Kristo Jesus kami nagamalapit sa tunong siyang ugayan nga kung Diyos Ginoo. Sa amon nga kaugalingon nga kung wala mo kami ginapuligan, ginaway kami sa may mahimo. Nagapasalamat o Diyos nga sa gyapon, ikaw nagkakagsa mo nagdugang sa amon sa kabuhi, Ginoo nga gina-aspire mo, nga ginahandog mo, nga gamiton para sa imo karayaan, Ginoo. Isa ka purpose mo gid sa amon nga mga Kristohanon, nga kami masapuan nga matukom sa pagpangalaga, Ginoo. At kung may mga kulangan kami, Ginoo, sa amon nga pagkabuhi kabay, sa bungaga, Ginoo, amon i-resolve, amon pangamuyuan, amon ipangamuyo nga. Lord, nagapangayo ako sa bulay mo, nagapangayo ako, nagakonfess ako, may mga kulangan ako, nagahandog, nga mangin na matutom ako, mangin well manage ang ako nga pagbuhi. Salamat din sa liwat kung mayroong sa amon hindi pa nakabatong ni Kristo, nga personal man luwas, kabay sumaga, ay patunon, na si Jesus lang napatay para sa iya, ginulong ka na banhaw, kung siya magbuo, mayaras sa kabuhi, na wala isa katapusan. Salamat din Lord, ikaw nga amon gina-glorify in Jesus' name. Amen. So, are you blessed? Amen? Amen.